Kung titingnan po natin ang ating mga senador, yung majority at minority sa kasalukuyan, ang lumalabas parang 12-11. Okay? Kaya naging 12 kasi dating 13 sila kasama si Bato de la Rosa, senador. Ang problema, nawawala si Bato. Hindi naman yan siya pwedeng lumabas na ngayon dahil napaka-controversial mula nang siya tumakas sa Senado o pinatakas sa Senado. Definitely yan hinahanap na ngayon. Nakakatawa nga, only in the Philippines. Nung nasa Senado, may warrant of arrest ng NBI, hinarang at hindi ipinatupad. Nakita ng pulis, nakipagkamayan pa kay Secretary Remulla ng Department of Interior and Local Government, hindi hinuli. Tapos nakatakas nung alas 2:30 ng madaling araw nung nakaraang linggo. So, yung kanyang pagiging pang-13 sa grupo ni Alan Peter Cayetano, napakinabangan lang siya noong magkudita sila at naagaw kay Soto ang liderato. Pero ngayon, dahil hindi na siya makakapasok, hindi na babalik yan dahil talagang huhulihin yan. Sana nga ay hulihin na siya dahil may warrant of arrest. O yan ang mangyayari. 12 na lang sila. Ngayon, ang minority ay 11 na pinangunahan ni Tito Soto. Dahil si Mick Zubiri, sa wakas, nanindigan na, sumama sa minority. Ito hong si JB Ejercito, although independent ang galaw, pero siya daw ay sumusuporta at kasama sa minority. So, ngayon, 11 na sila. So, isa lang ang diferensya. Kaya, kung magkakaroon ng mga pagbabago muli sa Senado sa darating na mga araw at linggo, huwag na tayo magugulat dyan. Di ba? Kasi, dalawa lang ang kakailanganin ng grupo ng minority at sila na yung magiging majority again. Ganun paano ngayon? May mga sigurado na raw pong kakasuhan ng ombudsman. Medyo mabagal lang dahil matagal yata talaga yung case build-up. Pag nakasuhan yung 3 senador na identify sa grupo ni Alan Cayetano, di yung kanilang 12, mababawasan pa ng 3. O anong natira? 9 na lang sila. Parang gano'n. Anything can happen talaga. Pero sa ngayon, kontrolado pa ni Alan ang liderato, ang Senado, kasi 12-11 nga lang ho ang nangyari. So, napakaganda ho ng galaw ngayon sa Senado dahil yung 11 na nagiging opposition ngayon, kayang-kaya nilang balansehin yan. Pagdating ho sa mga debate, paggawa ng batas, kaya lang ho pagdating sa impeachment, ibang issue yun dahil sa impeachment, 1/3. Tama ba? 1/3 o 2/3? Ayun, 2/3 pala. Ibig sabihin, kailangan ng majority. 16 vote ang kailangan sa impeachment trial after ng kailang trial at sila mag-decide. 16 votes ang kailangan kung gustong ma-impeach si Sara Duterte. So, ibang issue yun. Pero sa paggawa ng mga batas at proseso, medyo hindi magiging komportable dyan si Senate President Cayetano. Kasi nga, meron silang Bato de la Rosa, hindi naman makakapag-participate kasi at large at mahirapan ang bumalik yan. Kasi until now, wala akong TRO na nilabas ang Supreme Court. Lumalabas ngayon na parang sa tingin natin, marami ang nagsasabing legal ang ICC warrant. Dapat sumuko or dapat ay isuko itong si Bato. Pero nananatili pong at large. Ngayon, yan ang kanyang sitwasyon. Hindi naman ho sa lahat ng oras ay allowed siya na mag-participate sa butuhan at talakayan online. Lalo na ho sa impeachment trial. Alam ko hindi pwede ang online para ikaw ay maging judge. Dapat personal appearance, dapat personal nandun ka sa trial ang mga senador judge. Napaka-unfair naman sa ibang mga senador. Kung papayagan na ang isang senador ay magiging judge at large online, baka wala na pumasok na senador. Mag-online na lang lahat. Hindi naman pwede yun. So, ayan po yung tingin ko at observation, opinion ko sa nangyayari. Halos balanse na. Isa lang ho ang diferensya. 12 compare 11. Okay? So, kung hahangarin ng kampo ni Soto na mahawakan muli nila, kung hindi man si Soto, nandyan ang isa sa may mga qualifications. Actually, marami sa kanila ang mayroong qualification maghawak niya. Kung abogado ang pag-uusapan, nandyan si Kiko Pangilinan. Ayan, pwede yung maging Senate President. Pagkatapos, siya rin yung magiging presiding officer ng impeachment kung magkakaroon sila ng pagbabago dahil abogado. Kung si Soto, baka medyo ibang issue dahil unang-una, pasintabi na, veteranong senador pero hindi abogado. Baka sabihin, paano mag-preside yan? Pero inaaral naman. Pero kung halimbawa magkakaroon sila ng pagbabago at si Pangilinan, ang gagawin nilang Senate President ay talagang overqualified yan sa pag-preside ng impeachment trial. So yun, kaya nga
Hindi pwedeng lagi na lang ganun ang sasabihin ng Senado na kontrolado nila. Actually, yung mga sa tingin ko po, personal kong observation at opinion, yung mga statement ni Senator Cayetano, pasintabi na, iso lang, walang personalan. Sa nangyayari ngayon na parang ang dami niyang inaaway, NBI, Ombudsman, grupo ng minority sa Senado, ultimo mga senador, kapwa senador, pinaparinggan niya. Hindi po magandang liderato yan. Parang nagyayabang ka, laging parang everyday na lang, tuwing ka magbibigay ng statement, kina-challenge mo ang maraming tauhan at opisyal ng gobyerno. Ang NBI, DOJ, under ng Executive Department. Ang Ombudsman, independent, pero hindi rin niya nire-respeto, parang gano'n. Ang mga kapwa senador, although nasa minority, pinaparinggan niya at madami siyang sinasabing negatibo, although hindi siya pinapatulan. Pero merong epekto yan sa bawat senador. Dahil ang prinsipyo ng bawat senador, sila ay senador ng bayan. Dapat lang. Hindi sila senador ni Cayetano. Hindi sila senador na kung sino man. Hindi rin sila dapat senador ng mga Duterte. Dapat senador ng bayan dahil taong bayan ang gumagastos at ang kailang ginagastos ay pera ng mamamayan. Napakapangit naman na senador ka ng Duterte, senador ka ng Marcos, hindi po ganon. O senador ka ng Piklawan, hindi. Dapat pagka kayo ay senador na, senador kayo ng Republika ng Pilipinas, mamamayang Pilipino. Ano man politikang kinaaniban, ano man ho ang paniniwalang pampolitika, kaya kalimutan dapat yan. Kung totoong senador na nakakaintindi ng kanyang responsibility and accountability. Dapat manindigan siya sa lahat ng oras, senador ng Pilipinas, senador ng mamamayan. Ay lang po ha. Hindi tayo nagmamagaling, opinion ito, may pinanguhugutan, impormasyong dapat pakinabangan. Please like, share, subscribe, and follow. Eto nga po ang mas matindi. Plano daw po, sa botohan daw po ng impeachment ay plano na po nila na etong si Bato ay palulutangin muli. Kung hindi po nagkaroon ng aberya at hindi po siya talaga nagkaroon ng warrant of arrest, palulutangin daw ulit ito sa Senado para makaboto pabor na hindi ma-impeach itong si Sara Duterte. Kaya lang talaga magkakanda leche-leche po sila. Kasi nga po, nabuking na po sila at ito nga pong ginawang pagtakas o pagtulong na makatakas itong si Bato de la Rosa ay malaki po ang naging talaga dito, pananagutan ng senador na si Robin Padilla at ang ating Senate President na si Alan Peter Boy 10K Cayetano. Nako, eto. Bukod po dyan sa mga pangyayari na yan, bukod sa meron ng itong warrant of arrest talaga ni Bato de la Rosa ay pwedeng-pwedeng i-enforce na talaga at meron na pong manhunt operation laban kay Bato de la Rosa. Ito po matindi. Bukod kay Chis Escudero, kay Jinggoy Estrada, at kay Villanueva, kay Joel Islord, meron pa pong isang senador na makakasuhan po ng plunder. Meron pang isa. At ito po ay doon sa grupo ni Cayetano, sa 13 Judas. Nako, kapag nahuli si Jinggoy, naku, -1 sa boto, na pabor sa na pabor na hindi ma-impeach si Sara. Kasunod na diyan syempre, ilang araw lang, pag napatunayan at mapatunayan talaga, etong si Joel at etong si Cheese, mga plunderer din at meron din pong ginawang katarantaduan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Naku, meron pa pong isang senador. Majority din po ito, nasa majority ngayon. Meron po itong matatanggap na kasong plunder. At yan po ngayon, ang tanong, sino yung isang senador na makakasuhan na naman po ngayon dahil po sa kanyang pandarambong sa kaban ng bayan. 'Di ba? Kaya ito kung makikita ninyo, trending to sa mga post, sa mga makikita niyo yan. Marami pong nag-post niyan. At pinapahulaan nga po kung sino itong isang plunderer na senador. Nako, akala mo kung sinong malinis, akala mo kung sinong matino,
akala mo kung sinong, magmalinis at, akala mo kung sinong, napakagaling, parang walang nagawang kasalanan. Pero yun pala, naku, lahat pala'y pagbabalat kayo at talaga pong nuknukan ng magnanakaw etong senador na ito. Malalaman niyo po 'yan sa mga darating na araw. So ngayon balik tayo dito kay, Bato de la Rosa na meron na pong, warrant of arrest talaga, enforceable na, at meron na ring, request ng, red notice. Naku, lalo pong liliit ang kanyang ano, kanyang, mundo. At, eto nga pong, si Bato, kung talagang, nasa Maynila lang ito at, tinatago daw po ng isang, relihiyon, naku, alam natin 'yan na kahit na nagtago pa 'yan sa ilalim ng lupa, etong si Kibuloy ay siya din pong nahuli pa din. Kung talagang nandiyan na, tinatago. Pero 'yan naman po'y lahat, espekulasyon pa lang. Ah, Eto po ang, mga susunod pa na mga mangyayari na ngayon po na PNP po ay, inutusan na talaga para hanapin itong si Bato de la Rosa, manhunt operation na talaga 'to. Hindi na po ito katulad nung, mga nakaraan na bulong-bulungan lang, wala pang confirmation. Ngayon po talaga confirm. May warrant of arrest si Bato at pinaghahanap na po talaga ng ating mga law enforcement. 'Yan ang, malaking problema ngayon kasi nga po hindi na puwedeng lumutang si Bato. Wala ng pag-asang si Bato ay makaboto pa sa impeachment kasi tingin ko kahit na sabihin na siya'y boboto lang sa impeachment at lalabas siya para bumoto, sa impeachment, naku, tiyak na huhulihin na 'yan. Hindi na katulad nung nakatakbo pa siya. Ngayon, meron na pong mga ano, meron na pong mga nakabantay talaga diyan para kung sakaling lumutang si Bato sa darating na botohan ng impeachment para hindi ma-impeach si Sara, lulutang daw po si Bato, tiyak na sa baba pa lang, sa gate pa lang, baka hulihin na 'yan si Bato ng, NBI at ng PNP. So abang-abang tayo diyan. So 'yan talaga, 'yun talaga ang nagiging, eto pong Senado natin ay nagiging, dati institusyon ng, tiwala, institusyon ng, respeto, institusyon na mga kagalang-galang ang mga taong, nakapaloob dito. Ngayon po, para ng mga clown, 'no, itong mga senador ngayon, parang mga clown na, para na 'tong mga artista. Alam niyo yung mga politiko, yung iba nag-aartista. 'Yun namang mga artista nagpopolitiko. Kaya ewan ba natin ano, bakit ganyan ngayon ang Senado. Ang laki pong kahihiyan talaga nitong Senado natin sa buong mundo. Kasi nga po, malaki yung kahihiyan na nagawa nila para lamang maprotektahan itong si Bato at mapatakas, gumawa po sila ng napakalaki na ano, napakalaking issue. Sana maging ano na 'to, aral na 'to sa ating mga kababayan. 2028 is coming, tapos na ang registration, sa mga botante. Nito lang pong May 18 natapos na. Sana 'di ba, next year para po sa 2028, sa darating na botohan, isang alang-alang niyo po, isipin po ninyo, gusto niyo pa ba magkaroon ng ganitong Senado sa mga darating na panahon? Naku, 'wag niyo na po iboto yung mga kasama sa 13 Judas. 'Wag na po. Sakit lang ng ulo 'yan, kahihiyan sa Pilipinas ang dala at hindi po nakakatulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama niyo sa aking vlog na ito. Sana ma-support ninyo si Sir Mike Abe, Mike Abe Opinions at Mike Abe dito po sa YouTube. Kayo po ay, aking inaanyayahan na suportahan siya at, i-like po ninyo ang kanyang mga video. Walang fake news kay Sir Mike Abe at naku, talagang sa katotohanan lang po 'yan kumakampi. So, yun lamang po. Ingat po kayo. Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.